Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Sa mga tagapanood at taga-subaybay ng Patok. Ayan, kahit puyat ka, the show must go on, Ma'am Salve. Kaya 2 AM ako nakauwi ng bahay. Kaya nga. Anyway, siguro, bago dun sa tips na isasama na natin si Ma'am Salve, just to refresh lang the memory of our viewers and listeners, ano pa yung mga services, ano ba yung inyong negosyo, Ma'am Salve, para dun sa mga maaring, kasi po, para ho sa inyong kaalaman, more than 2 months ago, naging guest na natin si Ma'am Salve. Pero sabi ko nga, just to refresh lang the memory ng mga hindi ho marahil nasundan yung aming interview nung una. So, your services, tell us more tungkol dito sa inyong business, Ma'am Salve. Yes. Yung sa Sheehan Roll-Up Door Construction Services, in-offer namin yung all types of roll-up doors, install, repair, or maintenance. Okay. Tas, stainless, glass doors, fixed glass, steel gate, steel doors. Yun po yung services na ino-offer namin. Ayan. Yung ganitong business, syempre, pag na-install mo na, hindi naman ito madaling masira. It lasts based doon sa inyong experience. Kasi nga, may maintenance din kayo na ino-offer. Usually, kaya bago ba mag-maintenance yung isang roll-up doors or yung... May salamin din kayo, di ba? Yes. So, ilang years bago magkaroon ng yung magkaroon ng maintenance, Ma'am Salve? Kapag ka-install, after ng 3 years, tsaka 3 years. yung maintenance. Tapos yung maintenance naman, yung ibang companies, yearly, yung iba naman twice a year. So, depende din sa ano. Same pa Okay. rin po siya, ma'am, kahit sa glass po. Sa glass, maliit yung ng glass. Kapag busy doors, 6 months. Dapat. When we say busy doors, yung mga ginagamit sa lagi. bukas sara. Opo. Lalo pag mga commercial, kailangan building. talaga i-maintain yun every 6 months. Kaya nga, oo. Kasi knowing yung mga glass doors, di ba? Yung roll-up naman is ganun din, mga 3 years bago rin siya mag-undergo ng maintenance. Opo. Oo. Pero kapag di luma na, mga 4 to 5 years na, sa kailangan yearly, nagme-maintain ka para naaayos yung Kinakalawang din ba ito, Ma'am Salve? Opo, sa katagalan, kinakalawang. Mga ilang years kaya siya, ma'am, bago makalawang? Or Yung iba naglalas naman 10 years. Depende kasi kapag yung may-ari naman ng establishment Maingat. maingat. Maalaga. 15 years, wala namang sira. Katulad nung sa airport, 20 years bago ma-PMS. Yung mga ganon. So, Pag tsaka siguro yung depende doon sa location. Minsan kasi yung nababasa, yung kumbaga pagka umuulan. Opo. So, may tendency talaga na mabilis siyang Kakalawin na kalawangin kung hindi mo siya mamimaintain ng maayos. Yung mga naglalas talaga, mga indoors. Kaya sa mga malls, yun. Kumbaga less maintenance siya. sa ngayon, ma'am, marami na po talaga kayong client na nag-aano talaga sa'yo, pumupunta para magpaayos or magpagawa. Kahit paano, medyo marami na rin. Ano po yun, ma'am? Nationwide po ba yung Opo, pag-aano? nagsiserve kami nationwide. So last time, di ba sabi ko meron kaming satellite office sa Region 6. So meron na kami ngayon sa Dumaguete and Uy, Iligan. talaga. Umabot So, na sa Mindanao. Nandun na sa mga probinsya, Dumaguete and Iligan, that's in Mindanao. Malayo-layo na rin ang napuntahan ni Sheehan Roll-Up Door. And just to refresh, galing si Sheehan is named after My daughter. my daughter. Kasama niya nung huling Opo. kasama niya. So, ipinangalan ang kanilang negosyo dito sa kanyang daughter. kanyang bunso. Bunso mo yan, di ba? Or one? Pangatlo. Pangatlo. Okay. So, going back dito, so hindi na lang mga offices, sa mga residente, pwede rin ba ito sa bahay? Like yung roll-up kasi parang sa garahe siguro, Yes, obra. opo. Garage doors. Kasi yung iba naman, di ba pag naulan, tama na bumaba ng sasakyan para buksan Totoo yung po, gate. So, oo. naka-motorized. Kasi automatic na. Remote na lang bukas na sara. So, parang convenient. Mm. Tsaka secure din talaga yung garage. Oo, tsaka hindi nila yun kayang maliban pa doon sa mga Sirain. establishment syempre. Nakaraniwan yan talaga yung kanilang pinag-iipunan yung makapagpalagay ng kanilang mga roll-up doors na talagang matibay, hindi ka basta mapapasok. Kahit naman sa loob ng malls, required yung bawat merchant na magkaroon ng roll-up okay. door. So aside sa may hawak kaming malls,
na kami nagme-maintain, meron kaming hawak din ng mga tenants. Mhm. Opo, ganun. So usually sa maintenance, sabi mo nga after 3 years, depende dun sa ano. So ano yung unang like do sa pinto na madalas na ginagamit? Ano yung unang yung mga tornilyo, yung mga Yes. connection? Sa mga glass doors kasi floor hinge, yung mga patch locks, mga patch fittings, yun ang unang nasisira. So yun lang naman pinapalitan. Yung salamin naman hindi basta-basta Kaya mababasag. mabibreak Yung mga yan eh. accessories lang. Oo, yung mga punas-punas lang naman, 'di ba? Usually ang ginagamit para like dito sa amin, talagang every morning itong mga glass na to sinisigurong malinis. Sa isang araw po, ma'am, ilan po yung mga client na gustong magpagawa, magpakabit ng mga... Well, every day kasi sa amin yung nakasked, minimum is 5 sites or 5 clients in a day. Nakakaya naman po ng mga tao nyo, ma'am, na Kaya kasi merong ma-accommodate shift naman ng po. umaga, merong panggabi. Yung sasakyan lang hindi kinakaya. Bumigay sabay-sabay. Siguro na ano na din yung sasakyan kasi Opo, napagod. dire-diretso na din yung ano. So yung sourcing ng materials, like yung roll-up o yung salamin, ano to? Locally made or ini-import ninyo ito, Ma'am Salve? May local supplier kami, pero ang materials nanggagaling ng Taiwan. So wala Sa pa kaming ibang bansa. license ng import-export. So talagang may dinadaanan pa Opo, kayo bago... local supplier. Oo, may supplier pa kayong dinadaanan. So hindi pala kayo yung mismong gumawa talaga ng ano? Kami yung Sinas- magkakabit. okay. Paano yun? Gawa na siya? Like the glass door. Ay, hindi yung glass talaga ikaw mag-fabricate. Kayo na yung gagawa Kayo no? po yung gagawa. How about the roll-up? Kayo na rin? Opo. Well, may machine kasing nagka-cut talaga noon. Tapos doon mo na-assemble sa site. So yung raw materials lang talaga yung Oo, kinukuha nyo doon yung sa mga sa galing mga sa ibang bansa. sa ibang bansa. Tapos yung pagbuo no na be it roll up or yung pintuan, kayo na yung gumagawa. Opo. Paano po yun, ma'am? Yung pagkakabit nyo po, bago po kayo magkabit, i-check nyo po muna yung area or Yes. magbibigay lang po sila ng... Hindi, kailangan mo i-check kasi yung minsan yung pagkakabitan kung tama ba. Kasi Kung nag-a-adjust. matibay din siya Opo. po na ano. Kasi kailangan ka mag-adjust ng sukat ayon sa pwesto ng mekanismo ng roll-up or ng salamin. Kailangan So, talagang nag-a-adjust. puntahan nyo. Opo. Oo, May para- final measurement. para sigurado, secure din. Opo. So may mga bahay kasi na they prefer mga glass yung mga division nila. Opo. So dapat ahead of time meron ng coordination, like kung kinuha nila ang serbisyo nyo, makita nyo kasi parang doon kayo magbe-base ano ba yung mga kailangan ninyo o paano ba yung sukat. So importante yon doon sa mga bahay na mas gusto nila yung salamin para transparent yung Apo. kanilang mga division. O kailangan talaga nag-sked ng final measurement bago mag-fabricate para hindi masayang yung materials. Tapos, after 3 or 5 days, tsaka i-install. Nagbibigay ng lead time para sa fabrication. Alright. Gusto ko rin itanong, Ma'am Salve, yung ROI nito dahil paano ba before na i-install halimbawa kung pinto man yan or roll up doors, installment, yung pagbabayad paano ba para lang magkaroon ng ideya, Ma'am Salve. Para pag nagpakabit ako alam ko na biglaan kailangan pag nagpakabit ka, you have to pay. Opo. Kapag mga private na individuals, mga homeowners, so minsan wala nang down. Kumbaga pagka-install bayad lang agad. Okay. Kapag sa mga companies naman, naka-terms kasi siya 30 days. So mamuhunan ka after 30 days kaya ka makasingil. Pero minsan hindi nasusunod yung 30 days, umaabot ng 60 days, 90 days. So dapat mahaba ang Ang PC. Opo. Naku, di ibig sabihin yan Paano po ang yun, dami Papa? yung pampaluwal. Hindi din. Naku, ang daming utang. Paano po yun pag aabot po ng 90 days? Ano po yung mga ginagawa nyo dyan para mas mapadali? Yung ako kasi, inaano ko yung si accounting kasi syempre may-ari ng company, hindi naman nila yan. Yung pinupukpok mo ng follow-up yung accounting. Yung accountant mo. Accountant to accountant. Hindi ako talaga. Meron akong company na
parang siguro mga 3 weeks na ako nagpa-follow up, wala talagang reply sa email. So, medyo nairita ako. Oh, Yung naman. last email ko, yung sinisi ko yung HR, reply siya agad. In-escalate ko. Akala ko ma'am, bibisita ka talaga sa mismong ano nila. Hindi. Tapos nalaman ko lang, wala na siya siguro tinanggal. Pero ibig sabihin online yung follow-up kasi 'di ba mas maganda na hindi man face to face pero at least telepono na makakausap mo siya. Wala kasi yung mga accountant ng malalaking kumpanya, hindi mo makausap yan. Ganun. Puro lang sila emails. Di ba may Okay. telephone number yan sila, ma'am? Oo, maghintay ka ng queue. Kung kailan ka balikan. Yun pala yung ano doon. Hindi po ba naka-contract dapat yan? Oo. So, supposedly, kung ano dapat nasa contract, like 30 days, 30 Ah. days dapat. So, Pagka hindi ganun talaga siya sumobra, nasusunod. pag sumobra Ma'am Salve, let's say ang usapan natin you have to pay me 30 days. What if naging 2 buwan? Kayo ba ay considerate na sige lang basta magbayad kayo or nagcha-charge kayo Ako, halimbawa ng considerate ako, yung bait ko nga eh. Hinihintay ko lang ay magbayad. ganun. Sobrang bait naman ni ma'am. Oo. Kasi kumbaga yung mga clients namin kasi multinational companies. So kumbaga ako naman sabi ko nga sa asawa ko, wala pa tayong karapatan talaga mag-angas-angas kasi pader yung binabangga natin. So matuto tayong maghintay muna. May time din siguro tayo sa tayo na yung Papunta malapit. kayo doon na you have to demand. Yes. Opo. Take it or leave it. Opo. Kasi sa ngayon wala pa. Pakabait muna kami. Okay, i-refresh lang natin. Bakit ba sa dami-dami ng negosyo ay ito yung napili niyong mag-asawa na pasukin na business? Although, nabanggit na natin ito nung huli tayong nag-usap, Ma'am Salvi. Pero, bakit nga ba sa dami-dami ito yung inyong pinasok na business? Kasi habang may mga negosyo, habang may nagbi-business, habang may building, kailangan nila ng security, kailangan nila ng roll-up, kailangan nila ng glass doors. So, kumbaga hindi siya napapanis. Lifetime Medyo malaki kailangan, lang talagang puhunan, pero Opo. necessity talaga siya Opo. for the safety ng bahay, ng opisina, or ng establishment. Opo. Laking tulong din po. How about nung ma'am, nung pandemic, kasi di ba 8 years na po yung business niyo na si Roll Up Door. How about nung pandemic, ma'am? Ano po yung mga karanasan na ano niyo po? Paano kayo Na-encounter? nag-survive? Siyempre, wala naman siguro magpapagawa ng paano kayo nung Well, meron pandemic? kaming clients na sa clothing line. So, nagsara talaga yon. Pero yung meron kaming clients sa biotech, meron sa pharmacy. So, tuloy-tuloy yung amin. Parang doon nga kami talagang Nag-boom. nag-boom nung Wow. pandemic. Oo. Parang, So, blessing sa inyo Oo, ang blessing in pandemic. disguise. Opo, doon Hindi siya kami naging nag-boom. hadlang sa Kasi, Upor, di ba? Upor kami. So, Ah. yung mga busy noon na industries is sa biotech at saka sa pharmacy. So, Ah, tuloy-tuloy yes. yung aming gawa. Mm. Tsaka doon ko na-realize na kahit anong mangyari pala, biotech at pharma yung stable na Kaya nga. industry. Totoo yan. business. Totoo yan. Okay. How about the manpower? Kumbaga, yung needs kasi lalo ngayon, kumbaga back to normal na tayo. Marami na ulit na nagpapagawa, be it residential or establishment. Kumusta ang manpower? Nasusustain ba yung mga orders, Ma'am Salve? Opo. Kahit papano naman, kasi nakaschedule naman Maliban lang din kung merong... Wala namang biglaan, di ba? Oo. Nagkakasakit. So, minsan yung ibang tao nagdo-double job in a day pala i-cover yung absent. So, kahit paano naman, nakaka-deliver on time kami. Kumbaga nagagawa naman ng Opo. paraan. Kasi yung ibang team, willing naman i-cover yung, kunyari may absent na isang team, gawang may sakit. So, pag kulang, hindi, i-cover ng isa. O ganon. Nagtutulungan. So, nasa ilan na po ang lahat ng mga employee niyo, ma'am? 28 na. 28. So, by team po sila. Sa isang team, ilan sila magkakabit ng... 4. Apat Kasama po yung silang driver. pupunta Opo. doon. Oo. 3 lang talaga yung gagawa, tas isang driver. Ano po yan, ma'am? Madali lang po ba or matagal po yung Yung pagkabit? pag motorized naman, naglalast siya ng 8 to 10 hours. Kapag malalakihan. ganyan talaga katagal, ma'am? Opo. Pag mga pag mga manual, mga 3 hours, gano'n lang. When you say Matagal manual, yung pala sa- itinataas lang ng kamay. Opo, manual. Yes po. Tapos yung sa mall na, 'di ba, napakalalaki na mga pintuan ng mall. So siya yung kumbaga dipindot na 'yon. Opo. Katulad kagabi, meron kami sa SM Dasma. Ayun.
magdamag isang pinto na malaki. Ganun. Okay. Sino naghahanap ng client, Ma'am Salve? Ako. Ay, kayo pa. Ako naghahanap, ako nag-representation, ako nagbibid, ako nagtatawag ng suppliers, lahat. So, Yung kayo lahat? pag-i-execute sa asawa ko at saka sa team, sila na yung mag-i-execute ng project. So, wala kang balak maghanap, mag-ano ng... May admin naman ako yung sa billing, yung Oo. taga-pasa ng billing, taga-singil, yun yung ano ko. Pero ako pa rin naman lahat. Ikaw pa rin yung... Alright. Ito bang mga coming up recognition at yung mga binigay na sa inyo, was it because of the quality service na binibigay nyo sa mga client, Ma'am Ay, Salve? opo. Kasi ako talaga yung mindset ko, sabi ko, kailangan ng quality, hindi lamang sa materials, this is services. Tapos meron kaming after sales na relationship. Mini-maintain namin yun sa bawat kliyente. So kahit tapos na yung warranty, kapag mag-connect si client na may ganitong problema, siniserve namin yan for free. Ay, ibig sabihin may warranty. Okay, fine. Na-deliver, nagawa, naikabit. Ilang buwan yung warranty mo? 1 year. Ako 1 year. lagi binibigay ko 1 year 1 year. warranty. So kapag nag more than a year na, tsaka kapag mga minimal lang naman, pinapagawa ko na ng libre. Tapos si client, yung parang return niya sa akin, magbibigay ng panibagong kliyente. Ayun. So, kumbaga yun ang isa sa mga kumbaga estratehiya na nag-work sa inyo, Ma'am Salve, na Opo. diba, fine, we will give you free dun sa inyong konti lang naman. Tapos in return, sila naman ang Opo. magbibigay ng favor sa Opo, inyo. magugulat ka lang may tumatawag, "Hey ma'am, nakuha ko yung number mo kay ganitong company." Tapos yung magpapagawa din kami. So nakakatuwa. Kasi Nire-refer kayo, ma'am, kasi Opo. mabait nga po kayo. Considerate. Oo. Considerate Opo. na, na... Malaking bagay kasi Oo. yun na 8 years is not a joke. Running Yes. a business for 8 years. Pero sabi mo nga, considerate pa rin. Papunta pa lang kayo dun sa giant, kumbaga, Opo. pagiging giant. Okay, ilan sa mga awards ka, partner Cherilyn, na tinanggap na nila at tatanggapin pa kasi ang dami nila. Like, natapos na itong 2023 Trusted Business Awards, 'di ba? Ito ay August 20 lang pala ito. Ma'am Salve, kailan ba yung ano ba tayo ngayon? Last Sunday lang. last, opo, magkakasama kami nila Sir Jairam. Ilang awards na po yung natanggap niyo, ma'am? Hindi ko na mabilang. Marami Sa dami. marami na silang recognition. The Legacy Awards, ayan. Ito, 26 naman to. Saturday at Okada, Manila. Opo. A highly recommended roll-up door home and builders provider, Philippine Finest Business Awards, Best in roll-up door. So talagang yung serbisyo nyo talaga yung yung kinikilala nila, yung Quality nakikita din nila. kasi. The most outstanding individual in business and entrepreneurship award winner in the Philippines. This is next month, September 8, 2023 Philippines Choice Award, Saludo Awards, 2023 Philippine Choice Award for National Outstanding for Roll-Up Doors, Fabrication, and what's the Solution Company, October 8 naman ito at the Manila Hotel. Grabe naman ang inyong Sunod-sunod ang mga inyong awards ni ma'am. recognition. Okay, bago tayo mag-break, Ma'am Salve, join us. Kasi 'di ba sabi mo nga, as CEO, 'di ba may mga nag-a-apply na kailangan mo rin na kilatisin. So more or less makakapag-inputs ka dito sa tips namin na paano ba maghanda sa isang, kasi your performance during the interview, yun yung magmamatter kung tatanggapin ka o hindi. So importante talaga na you are ready at dapat pa talaga paghandaan, Ma'am Salve, based from your experience. Ayo po. So, yung previous job ko kasi, di ba, nag-i-interview ako ng applicants or naghahunt ako ng mga right candidates para sa job order na isang kumpanya. So, first, bilang ako yung nagsasala ng applicants, ang unang tinitingnan talaga skills sa resume. Kala ko personality. Hindi, skills. Tapos huwag nilang ilagay yung picture nila sa resume. Please lang. Ay, ganun. Hindi pala Opo. pwede yun, ma'am. Hindi. Ilagay nila pangalan, contact details, tapos skills. Followed mo yung experiences. Pinakahuli yung education. Huwag na nilang ilagay yung mga recognitions or mga certificates. Hindi naman siya
talaga kailangan. Magre-require lang si company kapag kailangan. Kunyari may required siya ng ganitong certificate, tsaka nila hingin yan. Pero ang nagmamatter lagi, skills, doon lagi si recruiter or si HR tumitingin. Guys, listen carefully. Kayo na mga nakaschedule na kayong mga job seekers. Kasi hindi ho nag-i-end dun sa paghanap nyo ng trabaho. Meron hong susunod na steps na dapat nyong paghandaan. Take note yung sinabi ni Ma'am Salve. Kasi yung nabibiling resume kasi may space dun para sa picture. Wag po. Pero hanggat maaari, gumawa ka ng iyong sariling curriculum vitae, kumbaga. Siguro depende din po siguro sa ina-applyan na trabaho, ma'am? Or yun po talaga yung Opo, tinatanggal talaga yung picture. Wag nilang lagay yung okay. picture sa So sa lahat po ng resume. mga nag-i-interview, Opo. ganun po yung requirements nila. Wag nilang ilagay. Okay. Yung sinasabi nila, Ma'am Salve, na, di ba, fine, nag-a-apply ako sa Sheehan Roll-Up Door Construction Services. So, kailangan daw na at least meron akong kaalaman about the company. Kumbaga, paano mo ba nalaman? So, kumbaga mag-research ka about the company na iyong a-apply. Hindi naman pwedeng, ba't dito ka nag-apply? Wala ka man lang kaalam-alam about the company. Oo, unang-una i-research mo kung anong kumpanyang a-applyan mo, check mo yung kung may mga vlogs na available or di kaya website. Aralin mo kasi a-apply ka doon, dapat alam mo culture nila. Kung yun culture ba nila, kasi nakalagay naman yan sa kanilang website, fit ba sa personality mo? Kasi kung hindi, parang nagsasayang ka ng oras. Sinasayang mo rin yung oras ng recruiter or ng HR. So, para dapat alam mo tsaka alam mo yung target company mo talaga na papasukan. Tsaka alamin din yung mga tanong, ma'am, di ba? Opo. Kung ano yung mga possible na itatanong sa'yo sa interview. Ayan. So, naitanong ko kasi kay Ma'am Salve, kaya nga napaka-perfect ni Ma'am Salve for our tips this afternoon. Dahil siya yung nagsasala, siya yung nag-i-interview. Okay. Marami kasi ang nag-aakala na yung personalidad ang unang-unang tinitingnan. Pero you were saying, Ma'am Salve, na the skills, pag tiningnan ang resume mo, is dun ka agad nakatingin dun sa ipinipresent mong kakayahan mo, kaalaman mo. O yun, paper-wise yun. Yung personality mo, nakukuha yan sa interview na. Sa Doon sa interview face-to-face interview. Kasi doon nalalaman ni interviewer yung ugali na meron ka. Kung mag-fit ka doon sa culture ng company. Opo. Paano ba yun, ma'am? Yung kayo po yung magbibigay sa kanya kung saan siya pwede. Opo. So, kung saan siya nababagay. Kasi i-categorize mo yung applicant sa kunyari ganitong job order, na-tick niya ba lahat ng requirements dito? Kung by paper, okay. By culture naman tayo. So, pagka phone screen or pagka interview via phone or face-to-face man, doon mo i-gauge kung nababagay nga talaga personality niya doon sa papasukan niya. Kasi merong role na mahihirap. Say for example, team lead. So dapat pag team lead ka, leader ka talaga, hindi ka boss. Yes. Opo. So magsabi magkaiba yun. Opo. Magkaiba talaga yung leader at saka boss. So doon, kung ako yung interviewer, masyado talaga akong tricky doon. Masyado akong kung magandang leader ka ba or boss ka. Pag boss ka, hindi talaga. Maaari po bang i-hire. ibahagi sa amin, ma'am, para may idea din po yung yung mga nanonood sa atin ngayon, kung ano po yung kaibahan ng pagiging boss at pagiging leader? Ang pagiging leader kasi, lahat, parang hinahatak niya kayong lahat. Tinutulungan kayong lahat umangat. Okay. Opo. That's the leader. Opo. Parang sabay-sabay kayong pag-angat. Ganun Walang yung may leader. iwan. Opo. Tsaka, kumbaga, hinuhone niya yung mga entry tao. levels, opo, hinuhone niya mag-grow. Kumbaga, kahit wala ka mang experience Tama. ngayon, pinagbibigyan ka, tinitrain ka, binibigyan ka ng Yes. time mag-shine. Kumbaga, hinuhone yung skills. Yeah. Yun ang totoong leader. Yung boss naman, autos lang ng auto. Gawin mo to, gawin para. Yun. So, laking tulong din ang leader talaga Opo. para ma-mold din yung yung mga kasama Lalo pag niya. mga entry levels, yung mga baguhan, sila kasi dapat talaga pagbibigyan din ng chance para kumbaga, patunayan nila sarili nila. So usually, Ma'am Salve,
yung mga leader, sila yung nagiging boss. Sila yung umaakit na nagiging boss. Hindi, pag leader talaga, leader ka, hindi mo din kailangan maging boss ka. Yung boss, Hindi, baka kako, soon. halimbawa, since tapos ka na sa pagiging leader, malaki na yung na-contribute mo, now is the time na ikaw naman yung ano. Well, yung boss for me, hindi siya yung literal na tawag dito. Mga VP, mga ano. Kasi pag mga nasa senior executives ka na role, hindi sila talaga boss. Silang totoong leader. Kasi sila yung mga down to earth. Doon ka makakuha or makakakuha ng lessons na i-share nila. Sila yung Idea, yung madadali mga kausap. Pag ako nag-i-interview ako ng mga director, doon ako nakakakuha ng na ganito pala dapat. Ganito pala dapat. Para natututo ako sa ini-interview ko. Okay, Doon. Opo. Alright. Ang nagkataon na siya rin ho ay nag-i-interview. So, ang laking bagay nung mga inputs na pwedeng ma-share sa atin ni Ma'am Salve. Pero bago natin balikan yung hanging natin na ituloy lang muna natin. Okay lang ba, Ma'am Salve, na isama ka namin dito? Kasi yun na nga yung sabi ko nga kanina before we go on a break, na ang akala ng iba makukuha dun sa magandang damit at pagiging kumagay magandang personal. Pero actually nagmamatter din naman yun, pero hindi siya talaga yung Hindi. unang tinitingnan Hindi po. ng isang interviewer or ng kumpanya. Ang una-una kasi paper screen si recruiter or si HR, paper screen, tingnan niya yung resume mo kung maganda talaga, kung match doon sa hinahanap nila, doon sa position na mag-fill sa position. Doon pa lang. So, meron yung A, B, C. Ang A, yun yung parang 90% na match yung requirement. Tapos B, C. Si A, kahit gaano siya kagaling kapag sa interview na, kumbaga, hindi maganda yung ugali or what not, puproceed kay B, candidate B. Ganon. Hanggang ganon po. Paano niyo po yun ma'am, malalaman na ganyan pangit yung ugali niya? Ano po ba yung mga karakter na pinapakita sa inyo? Sa conversation kasi Mayabang. malalaman. The way Oo. sa pagsagot ng mga Opo, tanong niyo. Opo. Okay. May tao talaga na sa conversation pa lang alam mo kung Makikita mo na Parang yung feel mo na personality. Opo. mataas na yung paningin sa matatanggap na ako Opo. nito. Okay. Ang isa ko pang gustong itanong, Ma'am Salve, na alam ko na-experience ko kasi ito na nag-submit ako ng aking resume kasi long time ago. Talagang kumbaga iba pa nun yung mga sinasubmit namin. No. Nakita ko kasi nauna ko doon sa table. Abay, nakita ko mga galing doon sa mga prominenteng eskwelahan. Wag ko nang sasabihin. Sabi ko, anong laban ko dito? Galing ako sa probinsya. Nakita ko, galing doon sa Espanya. May galing doon sa kumbaga, yun bang eskwelahan ay nagmamatter din? minsan, merong company, yung hiring company, yung Big Four lang hinahanap. Paano Yan lang na lang kung talaga. yung eskwelahan mo wala doon sa Big Four? O hanap ka ng ibang company. Ang inisip ko na lang nang sabi ko, just give me a chance. Talk to me, kumbaga sabihin, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kasi nga, nakakalula. Cum laude, nakita ko, kasi bago niya ipatong yung, hindi niya kaagad pinatong doon sa lansa ng mga aplikante, ng mga resume ng aplikante, yung aking papel. So, nakita ko yung sabi ko, uy, matindi to sa Espanya to, tapos cum laude. Ewan ko kung bakit nilalagay ba talaga doon yung Kung saan ka galing. achievement mo, yung scholastics, mo? Ako hindi ako naglalagay. Hindi. Kapag tinanong, di sabihin ko yung, minsan merong company na nire-required yung 2015 ko na company na pinasukan. Nagre-require sila ng GWA, yung General Weighted Average. Kinukuha nila yun. Kaloka. How about naman po iba-iba. yung ma'am, how about naman po nung pag yung isang karakter ng tao is mahiyain siya, pero may kakayahan May naman po kakayahan. niya siya na gawin yan. But Ano po yung recruiter naman, or Nakikita rin ba yun? Kaya rin bang makita yun Opo. along the way? Oo, kasi sa course ng conversation yun, malalaman din talaga ng isang HR personnel, ito mahiyain lang pero may potential. Opo. Ako minsan ayaw ko din talaga mag-fail yung applicant sa kamay ko. Oo. Pinagbibigyan ko talaga kahit
kasi kami global company, required lagi com skills. Maganda dapat ang com skills. Ako kahit mga 7 out of 10 yung com skills, ipapasa ko pa din. Kasi nakikita ko dun sa taong laking potential niya. Ipinapasa ko, kumbaga ginagapang ko na ma-hire. Opo. May Ganon. session din po ba yung mga interviews niyo, ma'am? Or Opo. Merong ilang initial- session po yan? Initial screening, tapos first round, second round, final. Ganon siya. Sino yung final? Sino yung may-ari na mismo? Oo. Minsan panel ng board. Yun. Ay, as in Marami na panel. po? Marami nang haharap Tatlo, ka na sa... minimum. Oo, Okay. tatlo. So, masyadong na yun, nakakaba na yun. Opo, ganun siya. Meron din kasing technical interview, lalo kasi yung sinuport ko nakaraan IT. So, meron silang technical interview. So, kahit, remote job naman kasi. So, kahit dito sa Philippines yung applicant, sesendan sila ng gagawin. Dapat in ganitong oras, tapos pasa. Ganun, technical interview nila. Tapos, yun, final. Sa final talaga, yung, kumbaga, yung ugali, yung chinecheck. Pero dapat ba magpakatotoo ka, ganun ba? Opo, kailangan, honest. Hindi ka pwedeng Paano mag-pretend yun, ma'am? na. Pag yung ini-interview nyo is, nagsisinungaling, maano nyo po ba? Malalaman nyo po yun? malalaman. Kasi yung interviewer, magaling yun paikot-ikot. Kaya nga eh. Nag-aral po Yes, ng that's psychology. true. Opo. Oo. So, pag nagkamali ka lang ng isa, ay, red flag. Kaya nga. It reminds me tuloy, kapartner Lilibet, in-interview ako. Oo. Ang sabi niya sa akin, may trabaho ka na, bakit lilipat ka pa dito? Kumbaga, nasa broadcast ka na. Kasi nakalagay naman dun kung sa... tapos, bakit ka lilipat pa dito? Sabi ko, nagpakatotoo. Gusto ko ng malaki-laking sweldo. Well, sa... Or gusto mo no ng kasi sideline? yun. no ba yun? Natawa ako. Well, yung iba kasing recruiter, ayaw nila ng pera agad pag-uusapan. Okay. Ako naman okay lang kasi totoo naman talaga. Kasi Oo, yan ang diba? Yun hinahanap naman natin. talaga Kung saan eh. ka mabubuhay, doon ka. Yes, Yung yes, iba that's naman Pero no masyadong- pala yun. Oo, yung ibang masyadong upright, yung black and white, ayaw nila yun. Okay. Depende din sa recruiter talaga or sa HR Guys, professional. makinig kayo ha. Akala nyo lang at nagtatawanan kami dito. Pero this is a serious matter na pwede nyo Marami kayong pakinabangan. Opo. So, wag yung, magkano ba yung ina-expect mong sweldo dito? Oo. Last na yon nakikipaghagel ng salary sa final interview. Sa final na kasi itatanungin ka din naman talaga ng interviewer Ah, kung okay. magkano yung drawn mo sa last company. Tapos, syempre mag-negotiate ka na ng gusto mong sahod. Ito naman si company, kung kaya nila, kung baga nasa salary range ng ganong posisyon, okay lang. Minsan, kapag sumobra ka ng 10%, so hihingi sila ng babaan ng konti. Kapag nag-match kayo, o di job offer. Pagkakasundo. Opo. Kapag hindi, so hindi talaga. Kasi may budget kasi siya per position. Nakaka-encounter din po kayo, ma'am, ng isang ini-interview nyo na natanggap nyo po siya, tinawagan nyo po siya, tapos alam niya na ganun yung sweldo niya, tapos matatanggap, tapos ayaw niyang tanggapin yung Job kasi offer. kasi ganun lang nalaman niya na ganun yung salary. Marami talagang ganun. Initial pa lang kasi malalaman, may yan leveling. May entry, intermediate, ganun, hanggang sa senior level. So, alam namin yung bracket ng sahod. So, kapag nasa ganito kang bracket, tapos gusto mong sahod pang senior level, kung experience mo 5 years, so, hindi siya po pwede. Yung ganun. Ano pong ginagawa niyo, ma'am, pag ganyan, pag yung ini-interview? Yung pag nag-demand ng set expectation mo talaga na ito yung budget ng role. So nasa sayo yan kung mag-proceed ka ng application mo, ipapasa ko sa hiring manager. If not, hindi, hanap tayo ng posisyon na nababagay doon sa sahod na hinihingi mo. Tsaka yung kapag nagmamatch doon sa hahanapan niyo pa po experience. sila. Opo, hindi kasi Okay. yung kapag ka nasa HR ka kasi, hindi pwedeng mag-i-end lang sa isang posisyon. So, yung trabaho ko kasi, hanapan ko yung applicant na magkaroon ng trabaho. Okay. Alright. Para mas, let's be specific, Ma'am Salve, para makatulong. Ano yung mga dapat hindi sasabihin or kung ipakikita in the course of interview, be it screening or final interview Mga or what? do's and Ano yung mga... don'ts. First and foremost, huwag ma-late.
yun talaga. Huwag malate. Yung sinasabi na intayin mong paupuin ka, wag yung pagdating mo doon uupo ka na kaagad. Yun ba talaga kasi parang hindi ka pa pinauupo, nakaupo ka na doon sa ano. Dapat tas tawagin mo na, turn mo na. Kapag kunyari nagsasalita si interviewer, attentive ka. Tapos kasi may chance ka din. Eyes to eyes, Opo. Yung kapag chance mo na magsalita, ibigay mo ang lahat, kumbaga. Best mo. Best mo, ibigay mo. Kasi i-impress mo yung nag-i-screen sa'yo. Tsaka totoo ka lang. Kasi basta totoo ka, nararamdaman talaga yan ng HR. Okay. Pag totoo ka. Guys, be true to yourself ha. Huwag kayong magpipretend na kasi yung iba ang ginagawa, nilalagay lahat yung pagkarami-raming naging trabaho. Sabi nga, bakit ito ang daming trabaho? Baka hindi ito tumatagal sa trabaho. Ay, oo. Bakit ganon? Bakit Maki-question kaya nga sila. sabi nung Job hopper. wag mo nang ilagay siguro yung mga previews na lang kasi yung iba lahat ng pinagdaanan nila tapos 3 months, pinakamatagal na yung 1 year. So parang nag-iisip yung mag-interview na bakit ito ay ang daming trabaho? Baka hindi ito, may attitude problem to, hindi tumatagal sa trabaho. Si HR naman, chine-check talaga kung ang employment niya talaga is contract. Kapag contract, okay yon. Pero kapag permanent, tapos in 2 years, nakatatlong kumpanya ka, hindi ka tatanggapin talaga. Oo, kasi job hopper ka. Kumbaga wala kang commitment, wala kang staying power sa isang company. So, kung ako yun na aayawan kita. Maliban lang ko talaga kung naka-contract ka on set. Mga experiences mo contract, mga 6 to 10 months, okay lang yun. Kasi yun talaga ang trabaho mo. Contractual. Opo. Pero kapag naka-perm, tapos in span of 2 years, nakatatlong company ka na, job May hopper. problema. Opo. Yun, yung hinahanap nun, sahod. Pataas ng sahod. Yun ang hinahanap. Speaking of sahod, wag mo palang kasi gusto ko ng malaking sweldo kaya ako lumipat. Sorry Opo. po. May she rest in peace. Pinatawad naman siguro niya kasi tinanggap naman niya ako Tinanggap niya ako. Lakad pa siya ng lakad. Sabi ko, ano ba to? Hindi ko alam kung strategy ba niya yun na supposed to be, di ba? Magkaharap kayo. Siya, nandun sa malaking office niya, naglalakad siya habang ako'y nakaupo tapos kung ano mga tinatanong niya. Siguro kanya-kanyang strategy. Kasi sabi mo nga, alam nila, kumbaga makukuha nila, malalaman nila in the course of interview yung personal, yung ugali mo. Opo. Kahit lang sa tone of voice, malalaman mo talaga pag mabait ang tao, hindi. Meron talagang matalino pero napaka-humble. Meron namang nagtatatalinuhan lang. Meron naman kahit hindi niya alam, kapag i-rate niya yung sarili niya, 10 daw, pero pag pinagawa, hindi pala alam. So, kumbaga, hindi siya nakakatuwa. Ayun. So, Basta be true to yourself lang talaga. guys, napaka-personal ho nitong na-share namin ito with Ma'am Salve ha. Supposed to be, marami ho kami ditong nakapapel pa nga ho ito Pero mas pinili ho namin na hinga na mismo kasi si Ma'am Salve nag-i-interview siya mismo. So more or less, siya ho talaga yung capable na magbigay sa atin. Ano ba yung mga do's and don'ts na dapat nating gawin? Be presentable, syempre. Opo. Be Yes. presentable. Hindi naman mag-a-apply ka ng isang magandang pwesto sa opisina pero nakamaong ka, naka-rubber shoes ka. Yung So, proper lang din Proper, na formal. oo. Formal na casual. Yung nababagay lang din talaga sa a-applyan mo. Opo. Oo. Pero kapag apply ka naman ng construction, wag naman ako. Kapag apply kayo sa Shein Roll-Up, wag naman yung naka-Amerikana. Hindi na, ibagay mo talaga yung Oo, yung sa pananamit mo sa kumpanya na oo, ina-apply. oo. Ayun, that's another good tip ha. Baka naman ang ina-applyan ninyo baka kung todo naka-Amerikana kayo na Naka-gown pa, no? Char. baka doon pa lang medyo mapuntusan Papalya na na kayo. Mapuntusan na kayo. Anyway, at least ang laking bagay nun Yes. na na-share natin sa kanila dahil maraming mga job seekers pa rin. Although marami na talaga yung nag-aspire na magnegosyo, pero still marami pa rin mga job seekers na matutulungan ng ating tips ka partner Lilibet na with the help of Ma'am Salve. But going back
dito sa Balikan mo Shean lang Roll-Up natin. Doors Construction Services sa mga interesadong kunin ang inyong serbisyo. Ano ba yung inyong contact details, Ma'am Salve, para sa kanila na gustong subukan? Ay, narinig ko sa patok, napaka-considerate, baka pautangin pa kami ni Ma'am Salve. Siya na lang yung ating kunin dito sa ating project. Sa ano ba yung mga contact details? Okay, sa Facebook, Shean Roll Up Door Construction Services. Tapos sa website, https://sheanrollupdoor.com. /. Tapos 0945-3729248 at 0961-237-2266. Nasa Viber din po yung number. Ayan, so if you're watching, ito, nasa screen ho yung mga contact numbers nila na pwede ho ninyong tawagan just in case. So, depende. Yung tagal ng installation is depende dun sa laki ng project. Opo. At sa kung ilang karami. Well, kahapon, nag-install kami ng 3 motorized. So, parang isang araw lang naman. Pero 3 yon. Kasi kapag marami naman, so dinadamihan ko rin yung manpower Para mabilis Para ang mabilis. trabaho. Balikan lang natin ka-partner Tony, no? Na-curious lang po ako kasi ma'am. Gusto ko lang balikan yung pinaka-umpisa po talaga ng pag-umpisa nyo sa negosyo nyo na sa Shean Roll Up Door. Kasi hindi kasi basta-basta yan, 'di ba? Yung mga ma'am, kasi maraming pagdadaanan ka pa kasi yung mga sa financial mo pa. Ano po ba yung ma'am? Mga ilang years po kayo naka-recover or talaga yung naging consistent na yung So, parang 3 to 4 years. Kasi, meron kami in a year, 2 lang yung clients namin. So, yung mga nag-uumpisa In 1 year? Opo. Yung nag-uumpisa talaga kami. Kasi parang mahirap ibenta kapag baguhan ka. Parang sa applicant din, kapag bagong graduate ka, kumbaga yung pambenta mo lang, school mo at saka grade mo, yun lang. Kasi wala ka pang experience. Sa amin gano'n. So, hindi ko mabenta yung pangalan namin kasi wala pa. Kumbaga baguhan kami. Yung background ng asawa ko, freelance, na doon nagle-labor sa freelance contractor. So, ang ginagawa ko, nag-aral ako talaga kung paano gandahan yung presentation. Kasi doon tayo babawi. And Kumbaga, nag-aral bigyan mo kayo- ako ng chance. Opo. Nag-aral po kayo paano i-market talaga yung Shean Roll Up Door. Puro online lang yun. Libre naman sa Google. During the time kasi yung experience na yon is not a joke, Ma'am Salve. Hindi ba dumating Mister, baka hindi ito yung business na para sa atin. Hindi naman dumating doon sa punto na susuko na kayo kasi isipin mo in a year 2 lang yung inyong naging kliyente. Wala. Kasi noon, full-time employed ako. Tapos ang asawa ko, meron din siyang tricycle business. Okay. So, kumbaga, hindi pa siya siniseryoso talaga na nagde-dwell ka doon. Opo. So, may income kami. So, kumbaga, kung meron, thank you. Hanggang sa, pinursige ko talaga na i-penetrate yung multinational companies. Kumbaga, malalaking market. So, sabi ko, ang gagandahan natin is yung presentation. Doon tayo mag-umpisa para kung paano natin ma-attract yung president man or head ng purchasing or head ng maintenance ng bawat company. So, pag ako, lagi ko sabihin, bigyan mo lang ako ng chance. One time lang. Opo. Kung yung chance na to is... When was that, Ma'am Salve? Yung talagang give up mo na yung iyong job para mag-concentrate dito. Well, nag-resign lang ako. Nito lang April 2020. Kasi yung trabaho ko naman, sinusupport ko Asia Pacific na countries. So, Hindi nasa naman siya bahay ganun lang, demanding. oo. Pwede mo siyang gawin sa bahay. So, ako mag-i-interview ako ng 10 applicants isang araw. Carry na. Tapos, ganun. So, kumbaga, time management din Yes, talaga. yes. Hanggang sa nung huli kasi medyo, na yung demands ni Roll Up. So, sabi ko, sobrang pagod na yung katawan ko. Give up ko That's muna the time yung, na sabi ko sa Kailangan- asawa ko, Oo. hinto mo na akong trabaho. So ngayon, pwede na nating sabihin na si Shean ay meron ng in-place system Opo. running this business. Kumbaga, Kasi yun ang kaya ko importante na- na naka-establish na kayo ng sistema na tried and tested na nag-work. Opo. May mga branches na din po ang Roll Up Door, ma'am. Yun nga Sa sa Iloilo and Dumaguete. Opo. Okay. Sa inyo po talaga yun, ma'am, or may mga franchise? Hindi, ako lang. Okay.
Okay. Sa amin lang, mag-asawa. Napaka-humble naman ninyo. Oo, alam nyo, yung salamin na lang ho, yun na lang hong mga kailangan hindi ho tigpipiso yun. Hindi ho yan. Oo, so may imagine nyo kung gaano kalaking kapital ang ginagamit nila dito. Tapos minsan pa may terms nga, hindi naman nasusunod. So, kailangan mo magpaluwal. Yun talaga yung struggle kapag multinational companies yung hawak. Hindi mo sila pwedeng puwersahin. Oo, PO lang. Well, ang maganda naman kasi tuloy-tuloy. Send lang sila ng trabaho, bill ka lang ng bill. So, nagbabayad naman daw, hindi on time. Pero nagbabayad, Pero kumbaga. pag nagbabayad sila, ma'am, buo naman po. Opo. Hindi naman yung Oo, hindi naman yung... So far, sa tagal na ni Shian sa ganitong business, wala namang nang-i-scam. Kumbaga, nagpagawa, nag-down lang, hindi na nagbayad. Hindi Wala na naman. tinapos. Meron isa lang, pero hinayaan ko na. Ayoko mag-dwell doon. Kasi ako naman, kung natalo doon sa nagawa na, tapos ayun yung iniiwasan ko talaga, yung maging subcon sa isang GenCon. Kasi may maloko talagang GenCon, yung hindi ka babayaran. Pero ako kaya sabi ko, doon ako direct sa may-ari. So, kadalasan tama. talaga sinusupport namin, OSM kami, kumbaga owner supplied materials kami lagi. Kasi direct ako doon sa Wala company. nang pagdadaanan Oo, pa. accounting na lang ng kumpanya yung dadaanan. Kaya Kasi kung dadaan pa sa isang tao, Gen baka Con. doon pa mapunta yung bayad ng may-ari Opo. talaga. So, Oo. parang doon yung problema. Minsan, hindi ka babayaran. Pero Kinokura. kapag ka nakadirect ka sa company, parang safe. At saka, isa pang nakita ko, Ma'am Salve, parang mabait kang boss. Sobrang bait Kumbaga, talaga ka, partner. yung para bang, ma'am, pwede bang makabali muna? Kasi, Basta meron lang. basta meron lang. Pag wala, di sorry. Opo naman, kasi dumaan tayo sa hirap. Kaya nga Galing eh. tayong Oo, hirap. oo. So, alam natin kung ano Yun yung daw yung walang-wala. bentahe. Yun daw yung bentahe ng mga, kumbaga, pinagdaanan mo bago mo narating, halimbawa, kung ano may estado mo ngayon. Alam mo yung pinagdadaanan ng mga manggagawa na nasa, So, kumbaga, siguro yung pagiging considerate, doon ang Isa gagaling. talaga yun. Magiging considerate ka lang. Kahit sabihin natin, hindi ka naman matawag dito, yung mapagbigay. Pero pag considerate ka talaga, parang pupunta ka doon sa magiging mapagbigay ka. Kasi, parang hindi mo kaya na matingnan na siya, wala ikaw meron. Kaya nga eh. And Kaya siguro, pinagpala ka lalo, ma'am. siguro, palaging nandyan si Lord na kasama natin in every... so far, wala namang mahirap na decision dito sa, kumbaga, once na nagkasundo kayo, nung iyong kausap, wala. Kumbaga, walang pagtatalunan kayo ni Sir na pagdidesisyonan. Basta nagkasundo, naibigay yung kahilingan ng bawat panig at magbabayaran That's it. Yun lang. Okay. So, Ma'am Salve, thank you so much. My pleasure. Ang dami naming natutunan. Hindi lang dito sa ganitong klase ng business. In any business na papasukin nyo, dapat, sabi mo nga, malakas yung loob. Opo. Dahil hindi pwedeng, kumbaga, mahina ka, pusong mamon, dahil mahirap Hindi ka po yun. magtatagumpay pag Ako gustong strict mamon. lang ako pagdating sa quality ng gawa. Yun lang. Which is dapat lang. Oo, kasi kapag tabingi sa paningin ko, ipaulit ko talaga. Kahit asawa ko gumawa, ulitin mo. Kahit pagod na pagod, ulit. Kasi hindi pwede na okay lang Dapat. That's true, ma'am. Kasi kung ilagay natin sarili natin sa nagbabayad, tama. di ba? Totoo po yun, ma'am. Palaging Totoo gano'n, po. no? Oo. Ilagay mo yung sarili mo doon sa Consider, sapatos nung nagpapagawa. And Kung ang isa sa masatisfy mga ba? ang isa sa mga dahilan kung bakit napakarami ninyong recognition is because of the quality service na binibigay nyo doon sa inyong mga kliyente. Kasi hindi naman kayo makikilala, hindi kayo bibigyan ng pagkilala kung so-so lang at akalain mong tabingi ikinabit na, 'di ba? Hindi pwede yung ganun. Kumbaga ang inyong pananaw sa business na ito is long term. Kumbaga ma-satisfy yung kliyente, maibigay yung magandang kalidad ng serbisyo. Ay, ma-share ko lang kung may time pa. Sige yung, po. yung asawa ko kasi, sabi niya noon, kaya nauubusan tayong pondo kasi puro kumpanya yung kinukuha mo. Kumuha ka naman ng sa labas. sabi ko kasi kung mga one-time client, okay naman. Kasi bayad agad. So bukas wala na. Pag kumpanya ka ako, sunod-sunod yan. Kumbaga isipin natin long-term.
Tapos tahimik lang siya. Okay. Which is, yun na nga, tama. Kaliwaan pagka yung mga maliliit. Pero after nun, di maghahanap ka na naman ulit. Unlike kung company na tuloy-tuloy lang naman Tuloy-tuloy, yung project. Oo. So, ganun. Saka yung mga tao, tuloy-tuloy yung pasok. Kaya Yun lang nga, naman habol oo. natin. Oo. Kasi 'di ba sabi mo nga isa rin sa mga intention mo kung bakit ka nagnegosyo is gusto mong makatulong Makatulong, sa Oo. ating kapwa. Kasi hindi naman ako pinalad noon. Kasi gusto ko maging abogado. Kasi gusto kong tumulong sa kapwa. So, hindi ako nag-abogado kasi nga inopera ako. So, hindi ako nakapagtapos ng law. Nilagay naman ako ni Lord dito sa industry na to kasi siguro mas marami akong matulungan kaysa doon sa pag-aabogasyon na baka konti lang din. Ganun. Kaya nga. Okay. So, 'di ba? Nakapag-share na sa atin si Ma'am Salve, kayong mga job seekers, don't forget yung mga narinig nyo kay Ma'am Salve. I-consider ho nyo kasi siya ho mismo yung nag-i-interview. Opo. So, more or less, hindi niya tayo ililigaw dahil yun talaga ho, yung tinutumbok ho nila during the interview. Ayan. Ikaw ba Okay. yung nakaranas magtrabaho, ma-interview din? Hindi pa ka-partner Sa, doon. sa embassy. sa embassy. Ay, sa embassy naranasan ko po yan, ma'am, nung nag-abroad ako. Tapos, syempre, di ba, kailangan mong dumaan talaga sa... Oo. Mahigpit din ata sila sa interview Opo. eh. Yun nga, ma'am, yung tamang nga po yung sinabi nyo na maging honest lang po talaga kayo. Kasi alam nila yan. Oo. Alam ng HR personnel yan. Kasi pag maging honest ka, smooth lang yung takbo ng Just madali be true lang. to yourself. Oo. Hindi Huwag kayong- nag-stutter yung applicant. Madali kasi yung process. ang totoo ang sinasabi niya. Exactly. Kaysa sa scripted. Oo. Inaral mo lang. Naku, kinabahan. Nalimutan na yung susunod. Unlike kung totoo yung sinasabi mo, pagbaliktad-baliktad rin man yung Opo. tanong Yes. yun Oo. pa rin yung isasagot sasagot. mo. Okay, so kapartner Lilibet, alam mo natuwa ako dun sa episode natin today dahil Marami tayong natutunan oo, ka-partner. marami tayong na-hit dito, nakatulong tayo sa mga job seekers at syempre naka-inspire din tayo dun sa mga gustong magnegosyo. Pero gustuhin man natin na kausapin pa ng matagal si Ma'am Salve, Yes, magtanong pa tayo ng iba pang tips pero we're running out of time so we have to say goodbye na. For now, partner Okay. Lilibet. Maraming salamat Ma'am Salve dahil nakatulong din po kayo sa ating mga sa mga ka-partner din natin mga na nanonood sa atin ngayon sa mga tips tungkol po sa yung pag sa job interview po nila. So mga ka-partners na mga na nanonood po sa atin ngayon, maraming salamat po sa patuloy yung pagsubaybay dito sa Patok na programa. Lagi lang po talaga kayong tumutok, lagi ninyong aabangan ang iba't ibang kwento ng mga negosyo dito, mga iba't ibang kwento ng mga negosyante sa iba't ibang larangan. Dito Kaya sa, kung meron po kayong kwento na alam nyong papatok, tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay wag nyo na hong itago, kundi dapat ito inyong ibahagi at ipatok na yan. Okay, so yung mga gusto mag-inquire kay Ma'am Salve, yung nasa screen kanina. Ayan, pwede ho nyo yung balik-balikan. Maraming salamat Pastor Apollo Siki Buloy sa laking pribilehiyo na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin na maging bahagi din po ng inyong programa na patok dito sa DZAR 1026. Ako po si ka-partner Lilibet Yap. Ako naman si Tony Cuevas, magandang hapon. Wednesday pa lang, so meron pa tayong 2 days for this week. Thank you for watching. God bless. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman at natutunan sa mga latest trends at fashion. Muling makinig sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Makialam, matalino at malalimang pagtalakay sa mga mainit na isyu sa bayan. Makialam, makiisa sa talakayan at laliman ang pangunawa sa mga kaganapan. Makialam, Lunes hanggang Biyernes, 2:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.
don't need to explain because truth needs no justification. We are not afraid because the truth will always win. When we ask questions, it's always for the good of all. We question to build, not to break. We question to clarify, not to confuse. We question to protect, not hurt. Truth hurts, but it heals. Tune in to SMNI, where truth is free. SMNI, defining true press freedom.